Breaking news mga kabayan, Amerika at China nagkasubukan. F-16 at J-16 nagrap sa airspace ng Yellow Sea. Sa unang pagkakataon, 10 F-16 ng United States Forces Korea ang nagsagawa ng military training malapit sa China Air Defense Identification Zone. China nataranta nang makita ang armada ng mga eroplano mandirigma ng Amerika. Dalawang bagong barko ng Philippine Navy na mula sa South Korea at Israel. Ikukomisyon na panghuling fast attack interdiction craft missile na i-deliver ng Israel sa Pilipinas. Bagong larawan ng Pag-asa Island, ipinakita ang islang pag-aari ng Pilipinas na noon ay napabayaan. Pero ngayon, kay gandang pagmasda dahil sa mga bagong infrastruktura na itinayo simula ng Duterte administration hanggang Marcos administration. Amerika ang lakas talaga. 12 F-22, 24 na F-15E, 12 F-16, 6 na E-18G Growler, 18 F-35, mga eroplanong mandirigma ng US Air Force sa iba't ibang base militar nito sa gitnang silangan. 10 US fighter jets na nakaistasyon sa South Korea ang nagsagawa ng pagsasanay militar sa Yellow Sea. Nagmula ang mga F-16 sa Ulsan Air Base sa Pyeongtaek noong Miyerkules at lumipad ang mga ito sa himpapawid ng international na katabigan ng Yellow Sea. Sila ay nagsagawa ng air military drill sa pagitan ng Korea Air Defense Identification Zone at China Air Defense Identification Zone. Habang papalapit ang mga eroplano mandirigma ng Amerika, ang mga eroplano mula naman sa People's Liberation Army Air Force ay nagpakita. Ilan sa mga ito ay ang J-16 fighter aircraft ng People's Liberation Army Air Force. Dito nagsimulang magpalitan ng radio challenge ang mga piloto ng Amerika at China. Ito ang kauna-unahang beses na ginawa ito ng Amerika, tila isang bagong estratehiya upang ipaalam sa China ang presensya ng Estados Unidos, hindi lamang sa katubigan, kundi maging sa himpapawid din. Ayon sa impormasyon ibigay ng South Korea, wala namang nangyaring enkwentro sa pagitan ng 10 F-16 ng US Forces Korea at sa pagitan ng mga eroplano mandirigma ng China. Ipinaalam din ng Amerika ang kanilang military exercise sa South Korean military, kaya lihitimo ang kanilang ginawang pagsasanay. Siguradong sinusubukan lang ng Amerika mga kabayan kung hanggang saan at paano rumisponde ang militar ng China sakaling lumipad ang kanilang mga fighter jets sa area sa oras na magpapadala ito ng puwersa sa tulong sa oras na lumala ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan o China at Japan. Mapapawaw tayo mga kabayan sa bagong larawan at mga karagdagang pasilidad ng Pag-asa Island sa Kalayaan Island Group. Ang dating napabayaan na isla ng Pilipinas ngayon, ibang-iba na. Makikita na malapad ang runway, mga karagdagang port o daungan, hangar para sa mga eroplano ng Philippine Air Force at iba pang mga pasilidad ng gobyerno ng Pilipinas. Ito ay patunay na ang Pag-asa Island sa Kalayaan Island Group ay sa Pilipinas. Ito ay para sa mga Pilipino. Atin to. Good news naman mga kabayan. Dalawang mga bagong barko ng Philippine Navy na mula sa South Korea at Israel ang opisyal na ikukomisyon sa ika-24 ng Pebrero taong kasalukuyan. Ang offshore patrol vessel na BRP Raja Sulaiman PS-20 at ang pinakabagong Shaldag Mk-5 BRP Audrey Banyares PG-910 ang nakatakdang ikukomisyon ng buong dagat ng Pilipinas. Mga karagdagang lakas na kailangan ng Pilipinas para mapangalagaan ang ating exclusive economic zone at mga nasasakupan. Ang fast attack interdiction craft missile na BRP Audrey Banyares PG-910. Ito na ang panghuli sa siyam na fast attack interdiction craft na ginawa ng Israel Shipyard Limited para sa Philippine Navy. Ito ay armado ng mga spike and loss. Para lang sa inyong kaalaman mga kabayan, 8 sa mga Acero class fast interdiction craft missile ay aktibo na at nakadeploy na ang mga ito sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ang BRP Audrey Banyares PG-910 ay kukumpleto sa hanay ng mga pangmalakasang fast attack interdiction craft missile ng Philippine Navy. Sa bansang Israel, maraming salamat sa patuloy na suporta para lumakas ang Pilipinas. Grabe mga kabayan, 12 mga F-22 Raptor ng Amerika na nakadeploy sa United Kingdom papuntang Middle East. Grabe ang lakas. Iran, dapat nang mag-isip-isip dahil walang kakayahan ang Iran na supilin ang ganitong uri ng mga eroplano mandirigma ng Amerika. Hindi lang yan mga kabayan. Alam nyo ba na hindi lamang mga US Air Force F-35 at E-18G Growler ang nakaparking ngayon sa bansang Jordan? Nasa 24 na US Air Force F-15E at 12 F-16 ang naroroon din sa nasabing military base. Ito ay hindi birong puwersa at lakas na inihahanda ng Amerika sa gitnang silangan. Hindi pa dito kabilang mga eroplano mandirigma ng US Navy na sakay ng dalawang aircraft carrier, ang USS Abraham Lincoln at USS Gerald Ford. Japan at Amerika ay pinakita naman ang kanilang puwersa sa pamamagitan
pamamagitan ng pagsagawa ng Bomber Task Force. Kabilang sa mga lumahok na eroplano ng Japan ang 3 F-3 fighters, 3 F-2 fighters, 5 F-15 fighters. Ang Amerika naman ay nagpadala ng 2 B-52 bombers sa East China Sea kung saan ipinapakita ang puwersa ng magkaalyado laban sa China. Ayon sa inilabas na opisyal ng pahayagan ng Pentagon, nakahanda ang Estados Unidos na gumamit ng nuklear para depensahan ang bansang Japan. Para lang sa inyong kaalaman mga kabayan, ang USS Gerald Ford Aircraft Carrier at ang strike group nito ay malapit na sa Middle East. Laban Pinas.